Magandang araw mga kapuso, episode 402 na tayo ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Huwebes. Kinuhanan na nga ng fingerprints itong si Moira, no? At naging successful na. Kaya naman pagtayo naman ni Moira ay aalis na raw siya para naman daw makapagpahinga at pupuntahan si Zoe. At pinigilan siya ni Giselle, sabi ni Giselle, para ano? Para ayusin o linisin yung mga krimen na ginawa ninyo ng anak ko. Giselle naman, walang kasalanan dito si Zoe. Para saan pa? Alam naman natin sa umpisa nakasabot mo yung anak mo. Ginagamit mo yung anak mo para pagtakpan ka. Sabi naman ni Moira, alam mo Giselle, imbis na akusahan mo ako, na ako mismo ang may kinalaman sa pagkawala ni Papa, dapat inaatupag mo si Papa ngayon. Dahil mas kailangan ka niya ngayon. Malubha ang sitwasyon niya, di ba? Kasi nga kinumpronta ni Giselle. So totoo nga, nanggaling nga sa bibig mo na may kinalaman ka sa pagkawala ni Papa. Anong plano ninyo ni Zoe? Bakit nyo siya kinuha? Talagang pinipilit ni Giselle, no? Talagang pilit niya inaalam kay Moira. Ito namang si Moira, nagmamaang-maangan. Kunwari mabait, kunwari siya yung biktima. Diba? Iniiba yung usapan. Talagang hindi talaga naniniwala si Giselle kahit anong mga drama ang ipakita nito ni Moira. Diba? Kaya nga sabi nga ni Moira, dapat daw atupagin na raw niya si Lolo Pepe, puntahan na raw niya, bantayan daw niya. Kasi nga baka kung ano pa mangyari dito. So syempre nagkasagutan sila sa pagkakataong ito. Diba? Nakuha na nga naman doon ni Giselle yung kailangan niya. Naibigay na nga ni Moira. Nakapagpa-fingerprints na siya. Kahit nalabag sa kalooban niya. At samantalang si Lynette, kinakabahan at napapaiyak na. Ngayon tatawagan niya na si Giselle para sabihin nga yung kalagayan nito ni Lolo Pepe. Napatawag siya kay Giselle at sinagot naman niya ito. O Lynette, bakit ka umiiyak? Ba't may nangyari ba kay Papa? May nangyari bang hindi maganda? Ma'am Giselle, kailangan niya na pong bumalik ng East Ridge. Ba't ano nangyari kay Papa? Sir Pepe po kasi, inatake po siya. Nagka-cardiac arrest po siya. Kaya po ang resulta, na-comatose po siya. Malubha po yung lagay niya. O sige, babalik na ako agad dyan sa East Ridge, sabi ni Giselle. Eto namang si Lynette, talagang umiiyak talaga siya. Hindi talaga siya mapakali dahil nga sa mga nangyari. Nire-revive naman doon ni na Annalyn saka ni Doc Carlos, pero ganun daw talaga yung nangyari. Ganun yung naging resulta. Narinig naman ni Moira na kunwari concern ano doon nangyari kay Papa. Syempre wala nang pakialam si Giselle dahil alam niya parte lang to ng drama niya, nagpapalusot lang. Kaya iniwan niya na si Moira. Nauna na siya kumalis. Ito namang si Zoe, umaarte na naman na kungarin, inis. Nagagalit siya kay Annalyn dahil pabida na naman daw ito sa pagkakataong ito. Mas inuna pa niya yung suggestion niya, kaya yan tuloy nangyari kay Lolo na comatose siya. Diba? Sabi naman ni Annalyn, tinulungan ko lang naman si Lolo. Nag-suggest lang ako para sa ikabubuti niya. Dahil alam ko yun ang tama. Kasalanan mo to Annalyn kasi ikaw, pabida ka, pabibo ka, pakialamera ka talaga kahit kailan yan tuloy. Mali yung desisyon mo. Napahamak tuloy lalo si Lolo na comatose siya. Nag-back out na si Annalyn, hindi niya nakinaya yung ate Zoe niya. Samantala, pumasok naman tong si Lynette, Carlos, kasama si Chang Susan at si Josa sa loob ng opisina niya. Naawa talaga si Lynette, apektado talaga siya sa nangyari kay Sir Pepe. Sabi niya sana magkamali na raw si Lolo Pepe at masabi na rin daw niya ang katotohanan kung sino yung tumakip sa kanya. Sabi naman ni Carlos, posible rin daw na matagal siyang magising at kung magising man siya, hindi na rin naman daw normal yun. Baka daw ikamatay pa niya. Natatakot tuloy si Chang Susan. Sabi niya, nako, ayokong mangyari yan sa akin, yung nangyari kay Sir Pepe. Yung ipakidnap ka, pabubog ka, tapos nahulog ka pa sa bangin. Sabi naman ni Josa, Chang naman, kung anong iniisip nyo, kamatayan agad. Huwag nyo isipin yan, sabi naman ni Lynette. Chang, huwag nyo pong isipin yan. Mahaba pa po ang buhay nyo, saka po hindi po yung mangyayari sa inyo. Lagi lang po kayong mag-iingat. Ang kailangan lang po natin gawin sa ngayon ay magdasal, ipanalangin po natin na sana po magbalik na po sa dati. Magbalik na po si Lolo Pepe. Nang sa gayon masabi niya na kung ano talaga yung katotohanan. Ito namang si RJ, talagang hindi rin mapakali. Paikot-ikot. Hanggang sa dumating na nga si ate Giselle niya at nagkayakapan sila. Binalita nga ni RJ ang nangyari kay papa nila na comatose na.
Hindi rin talaga kakayanin ito ni Giselle dahil buong buhay niya lagi niyang kasama si papa nila. Maigi-igi pa nga doon si Obeng kasi kahit paano may sarili siyang pamilya na wala mismo si Giselle. Diba sabi naman ni Obeng, huwag kang mag-alala ate, nandito kami ng mga anak ko para suportahan at tulungan ka. Kasi nga inaalala ni Giselle paano na raw siya kung sakaling mawala nga si papa. Paano na raw ang buhay niya, wala na siyang kasangga. Diba? Hindi naman siya pababayaan ni Obeng dahil nandiyan siya. Sabi naman ni Giselle, kilala natin si papa na matapang, naging mahigpit sa atin, naging kontrolado niya ang buhay natin noon ng mga bata pa tayo. Pero hindi rin naglaon nung lumaki na ako. Lagi kong kasama si papa at nakuha ko na rin ang ugali niya. Mahal na mahal ko siya, Obeng, hindi ko kakayanin na mawala si papa, sabi niya. At nangako naman talaga si Obeng na susuportahan, alagaan at talagang laging tutulungan ni Obeng yung kanyang ate Giselle. Nangako talaga siya at niyakap niya to. Samantala si Moira naman, nakita na si Zoe na mag-isa lamang umiiyak. Diba? Ba't ko umiiyak dyan at solo ka pa? Walang nakakita sa'yo. Sabagay, tama yung ginagawa mo para paniwalaan ka nila. Talaga ba ma'am, sinasabi mo pa yung pagkakataon na yan? Nakita mo naman yung nangyari kay Lolo, diba? Dahil yon sa kagagawan ko, kaya siya na-comatose. O bakit? Ba't ka nakukonsensya? Nilalamon ka ng konsensya mo. Ikagagawan mo naman yan. At saka dapat nga matuluyan na yung standa. Dapat nga namatay na siya para matapos itong agam-agam natin. Dahil sa'yo, di mo pa kasi tinuluyan. Kaya ngayon, nadadagdagan tuloy yung problema natin. Sabi ni Moira, no, pwede ba ayusin mo yung sarili mo? Huwag kang mag-iiyak-iyak dyan. Huwag kang makonsensya. Dapat nga wala kang konsensya dahil di mo naman kaano-ano yun. Dahil kapag nagising yung matandang yan at nakapagsalita yan, tapos sa mga plano natin, sabi ni Moira. Sabi naman ni Zoe, hindi ko talaga kaya ma'am, tulungan mo ko, hindi ko alam kung anong gagawin, apektado talaga ako sa mga nangyari, natatakot ako, ayokong magsumbong si Lolo pero nag-aalala ako bakit ganun nangyari sa kanya, hindi ko naman to ginusto. Ngayon dumating si Giselle, sabi niya, anong ginagawa mo rito Moira? Para mag-act na okay lang ang lahat? Na-concern ka? Sabi naman ni Moira, ano ba? May problema anak ko si Zoe. Kailangan niya ng comfort. Kaya ako nandito sa tabi niya. At saka ba't meron kang kasamang mga security guards na police? Well, sinama ko sila dito para kuhanan ng fingerprints si Zoe. What? Ano kukunan niyo po ako ng fingerprints? Bakit wala po akong kinalaman doon? Hindi naman po ako kasama doon. Zoe, alam naman natin na mula pa sa noon kasabot mo na yung nanay mo para pagtakpan ng nanay mo sa mga kasamang ginagawa niya. Kaya wala ka na magagawa ngayon Zoe, dahil ako ang nagdesisyon para kuhanan ka ng fingerprints. Sabi naman ni Moira, huwag mo naman itong gawin Giselle. Talagang nagmamatigas si Giselle, diba? Talagang kailangan niya itong gawin para makatiyak, kasi nga sabi niya, ayon sa mga doctors, matagal pang makaka-recover si Papa dahil sa pagkaka-comatose niya. Kaya sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng sarili kong investigasyon para mapadali ang resulta. Magiging inosente lang kayo kapag sinabi ng mga pulis na hindi match ang fingerprints ninyo doon sa medical supplies na natagpuan doon sa crime scene. Samantala ito namang si Annalyn nag-walk out. Pumunta na nga sa opisina ng nanay niya at nagmamaktol. Sinundan naman ni Doc Lindon. Kinamusta siya ni Chang Susan at Ninang Josa niya. Ano daw ang problema? Lindon, ano ba? Ano ba ginawa mo dito? Inaway mo ba? Comedy si Chang Susan Sabi ni Doc Lindon, huwag mong sisiyan ang sarili mo, doktora. Huwag kang makonsensya. Nagbigay ka lang naman ng suggestion Tama yun. Nalulungkot talaga si Annalyn, no? Samantala, mga doktor, nag-uusap, mga doktor ng Apex. Sabi naman ni, Doc Yula, alam nyo may kinalaman talaga rito si Zoe, pakaramdam ko dahil kakaiba talaga yung mga kinikilos niya Sabi naman ni Doc Joan, tama ka dyan. At hindi lang si Doc Zoe, no? Pati rin si Ma'am Moira. Alam naman natin mula pa noon laging magkasama yung mag-inang yan. Sabi naman ni Doc Prado, teka lang, botohan ba to? Pinabobotohan nyo kung sino talaga yung merong kasalanan? Okay, sige. Ang boto ko kay Annalyn. Meron siyang kinalaman dito. Sabi naman ni Doc Yula, sino pa nga ba ang dapat paghinalaan? Alangan namang ikaw. No. Sabi naman ni Doc John, basta ako ang boto ko kay Zoe, no?
alam ko talaga na may kinalaman dito si Zoe. Tapos nangingilam si Doc Joy. Sabi naman ni Doc Joy, ako naman ang boto ko kay Zoe. What? Kay Zoe talaga? Na-question siya ni na Joanne sa ni Yula. Oo naman, kasi kahit na best friend ko si Zoe, ramdam ko naman na meron siyang tinatago. Alam ko rin naman na naglilihim siya sa akin kahit kaibigan ko siya. Sabi naman ni Doc Luke, talaga si Zoe talaga yung pinagtutulungan ninyo? O kaya, ito para sa akin lang inosente si Zoe. Siguro dahil sa problematic siya ngayon kaya pinaghihinalaan siya. Pero lalabas din ang katotohanan. Malilinis din ang pangalan niya. So inaasar siya ni na Doc Yula sa ni Doc Joanne. Sabi naman ni Doc Luke, ops, magkaibigan lang kami. Kaibigan pala. Ngayon biglang dumating si Doc Ray Meneses para ibalita nga sa mga doctors na yung epekto nga ng brain hematoma kay Sir Pepe. Kaya nagkaroon siya tuloy ng cardiac arrest. Nag-seizure siya kanina. Ngayon, ang resulta na comatose siya. Kaya nangyari, mahirap talaga yung sitwasyon. At napagdesisyonan na nga ni RJ na ilipat si Sir Pepe sa Apex. Maya-maya dadalhin na raw siya. Ito namang si Lynette, nakita na si Annalyn nagmamaktol, umiiyak. Annalyn, anong problema? Ba't ko umiiyak? Sabi ni Chang Susan, paano yung Zoe na yan? Sabi ni Josa, si Zoe kasi sinisisi si Annalyn, inaanak ko, na kung bakit daw siya nagsuggest. Kaya yan tuloy nangyari kay Sir Pepe na comatose. Talagang susugurin ko yung Zoe ni Chang, teka lang, yan na naman kayo Sabi naman ni Lynette, anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Maaaring hindi lang kayo talaga nagkasundong magkapatid kasi nga meron din problema si Zoe. Natural lang naman yun na magsisihan kayo. Pero anak, wala kang kasalanan. Yun ang sinasabi ko sa'yo, tumulong ka lang. Kaya huwag ka nang umiyak. Sabi ni Lynette, pinalakas niya loob ni Annalyn kahit na nasasaktan ito sa mga nangyari. Samantala, kino-question ni Robert bakit nga naman nagdesisyon si Giselle na ilipat si papa nila sa Apex. Sabi naman ni Giselle, mas matututukan natin si Papa sa Apex. Saka pagmamay-ari natin ng Apex, magbibigay na lamang ako ng mga securities inside and out ng hospital, pati sa kwarto ni Papa, para in case na merong taong gumawa ng masama sa kanya maproteksyonan siya. Kaya hayaan mo na ako, Obeng. Ang totoo niya, wala talagang tiwala si Giselle sa mga tao ng East Ridge. Kasi nandiyan kasi si Doc Carlos di ba? No. Pwera na lamang kina Annalyn sa akin na Doc Lindo sa akin Lynette. Siyempre magpagkakatiwalaan talaga yan. Pero ito kasi, parang mas mapapalagi si Giselle kung ililipat nga naman si papa nila sa Apex, sa mismong hospital talaga nila. Kaya sabi naman ni Giselle, paano na? Alis na ako. At marami pa akong asikasuhin. Yun. Samantala ito namang si Zoe, talagang hindi mapakali, natatakot siya. Ngayon, sabi naman ni Moira, pwede ba Zoe huwag kang magpahalata? Nandito na tayo. Wala na tayong magagawa. Nakuhanan na nga ako ng fingerprints Sabi naman ni Zoe, paano ito, mami? Paano natin ito malulusutan? Kasi, yung mga medical supplies, siniram ko yung kay Doc Carlos. At yung mga ilang gamit doon, galing yun sa akin. Gamit ko talaga yun. Sabi ni Moira, ba't ngayon mo na sinabi yan, Dapat noon pa sinabi mo na para alam ko, para nagagawa natin ng paraan. Ngayon dumating na yung pulis para magsagawa ng procedure. Nakuhanan na nga ng fingerprints itong si Zoe. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Bukas, ano kaya ang resulta ng investigasyon ng forensic report, Ngayon nakuhanan na nga ng fingerprints si Moira at si Zoe. At eto pa, nagpapakita ngayon ang kaluluwa ni Sir Pepe o ni Lolo Pepe kay Zoe. Minumulto siya ng nakaraan. Kaya makukonsensya at matatakot itong si Zoe na akala niya namamalikmata lamang siya. Samantala, ito namang si Giselle, nalaman niya na ang nagbigay pala ng first aid o yung yung pagpulso kaya Lolo Pepe ay si Doc Carlos. Kaya siya nagtataka diba? Nanggaling kay Annalyn mismo. Si Doc Carlos pala ang nag-revive kay Lolo Pepe. Kaya tingin talaga ni Giselle na meron talagang masamang ginawa itong si Doc Carlos. Kaya nakomatose si Lolo Pepe. Samantala, sinabihan ni Doc Carlos, binulungan niya si Lolo Pepe na sana hindi ka na mabuhay pa.
ngunit minalas siya dahil nagkamalay na sa pagkakataong ito si Lolo Pepe. Makakapagsalita kaya siya? Meron kaya siyang alaala o wala? Matutulad kaya sa sinapit ni Dr. Tanyag, diba? Yan ang pakatutukan natin bukas kasi ay meron na namang part 2 ang comatose, no? So, sasakit na naman ang mga ulo natin. Kaya, kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, ay kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapuso and God bless us all.